Annyeonghaseyo, magandang araw po sa inyo lahat. Sasagutan po natin itong mga EPS topic related na mga questions dito sa Book 1. Simulan po natin dito sa Chapter 1, Reading section. So yung instruction po dyan is 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? So, taum meaning po niyan is next. Next. Kasunod or sumusunod. Hano. Hano meaning po niyan is word or salita. Yung wa, ibig sabihin naman po niyan is pwede ang and or with. No? So, sa sentence na to, with yung gamit niya. 관계 있는 것은. So, 관계 있는 것은. So, ibig sabihin lang po niyan is related. The one that is related, sa Tagalog, yung may kinalaman or may kaugnayan sa Tagalog. Muot is what, ano, and then yung imnika, yung is, or am, or are, na ginagamit sa formal interrogative sentences. So sabi dyan, what is the one that is related with the following word. Sa Tagalog, ano daw yung may kaugnayan sa kasunod na salita. So yun pong ibig sabihin ng question na yan. Basahin natin yung kasunod na salita and then tingnan natin sa choices kung alin dyan yung may kinalaman sa salita na nandito. So burahin ko po muna ito. So yung word po natin is nara. Nara. So alin ba dito sa apat yung may kinalaman sa word na iyan? Nara. So kung alam niyo po itong vocabulary na ito, madali lang po ito sagutan. So translate natin muna yung choices. So yung number 1, sabi Nepal. So Nepal is Nepal, yung bansa. Namja, ibig sabihin naman po is boy. Samshipse, ibig sabihin naman po niyan is 30 years old. Asawa naman, ibig sabihin is company employee, nagtatrabaho sa company. Company employee. So, ano ba itong word na nara? So, nara, ito po pakitandaan, ibig sabihin po niyan is country, bansa. So, common na common po yan na gamitin sa exam. So, yeah. So, of course, yung word na may kinalaman dyan is yung number 1. So the correct answer is 1, Nepal. No? Nepal. So siya lang naman yung bansa dyan sa choices. So that's the correct answer. Dito naman po tayo sa 2 and 3. Sa 2 and 3, ito po yung instruction. 인칸에 두로갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So 빈칸. 빈칸, ibig sabihin po niyan is blank. Yung blanco. Ito, yung blank. Merong so preposition of place. No? At, in, on sa English. Durogal. So durogal, ibig sabihin po talaga niyan is to go into. Go into, go inside. Pero dito sa sentence, mas malapit is yung feel. No? Feel. Papasok, ilalagay. Kajang. Kajang, ibig sabihin po niyan is best, most, sa Tagalog, pinaka. Pinaka. Almajun gosul. Almajun gosul, ibig sabihin lang po niyan is correct. Correct one, correct thing. Gurusipsyo, ibig sabihin po is please select. Please select. Or please choose. So, ibig sabihin po niyan, please select the most correct one to fill in the blank. To go into the blank. So, parang ganun, yung literal niyang translation. So, sa madaling salita, sa atin kasi fill in the blanks lang po ito. Fill in the blanks.
So pakitandaan po itong instruction na ito kasi common po ito sa exam. So buburahin ko na po muna para hindi magulo. So dito na tayo sa number 2. So yung word natin is jigo. Jigo. So merong blank. So piliin lang natin ano ba yung pwedeng ilagay dyan sa blank na yan na may kinalaman din sa word na jigo. So translate natin yung mga choices. Number 1, yoja. Yoja, ibig sabihin po niyan is girl, babae. Number 2, ishibuse. Ishibuse. So that's 25 years old. Nongbu. Nongbu is farmer. Magsasaka, farmer. Haegushi. Haegushi, ibig sabihin naman po nito is yung lugar sa South Korea, Daegu City. Daegu City. City of Daegu. So ano ba tong word na jigo? Jigo. So jigo po, ibig sabihin niyan is occupation. Trabaho. So alin ba yung occupation dito sa mga choices? Of course, isa lang naman, number 3. That's nungbu. So ayan po yung sagot na hinahanap natin. Nungbu. So that's the correct answer. Number 3 naman po tayo. Number 3, ang nakalagay dyan is kukjo. Kukjo. So alin ba dito sa choices yung may kinalaman dyan? Translate po muna natin. Ogu. Ogu, ibig sabihin po niyan is fisherman. Fisherman, mangingisda. Namja, kabaliktaran ng yoja, boy. Vietnam. Vietnam, ibig sabihin po niyan is yung bansa na Vietnam. Number 4, Busan-shi. So Busan-shi is Busan City. City of Busan. So yung train to Busan, yung lugar sa South Korea. So kukjo, ano bang meaning nito? So kukjo, ibig sabihin po niyan is country, bansa. Country, nation, or bansa. So of course, sa choices, isa lang naman yung may pangalan ng bansa. So yan na yung sagot na hinahanap natin. And that's number 3, Vietnam. Vietnam in Korean. So make sure po na i-take note yung mga vocabulary na hindi pa alam and pakikabisado kasi mga common vocabularies po ito sa exam. So number 4, dito naman po tayo. Sa 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. So translate po natin. 다음 meaning next. 글, ibig sabihin po ng 글 is passage or article. So ito po yun, yung tinutukoy. Itong babasahin natin. Meron lang object particle. Ikta, yung verb po natin dito, meaning to read. Basahin. Merong gu, yung gu, ibig sabihin po niyan is end. Pinagdudugtong yung verbs, adjectives, or phrases. Neyong. Neyong naman po, ibig sabihin content o nilalaman. Wa, meaning lang po niyan, pwedeng end, pwede rin po yung with. Depende sa context ng sentence. 같은 것을. 같은 것을, ibig sabihin po niyan is same, katulad. The one that is the same, that is same in English. Meron lang pong ul, which is an object marking particle. And then gurusipsyo ulit is please select or please choose. Piliin sa Tagalog. So, translate natin. Sabi dyan, read the following or the next passage and please select the one that is the same with the content. Sa Tagalog, basahin yung kasunod na passage at piliin yung kahalintulad ng nilalaman o ng content. So yun po ang ibig sabihin ng instruction na yan. So babasahin lang natin to. Pipiliin natin dito kung alin yung tama o kahalintulad dito sa babasahin natin.
Suburahin ko po muna para hindi magulo. So, pakitandaan din po yung instruction na yan kasi common po yan sa exam. So kapag ganito naman, may picture, may diagram, may graph, huwag nyo na pong basahin yan, no? Kasi baka masayang yung oras po ninyo. Dumiretso na po kayo dito sa choices. And then saka nyo hanapin dito kung tama ba yung nasa choices na iyan. So sa ngayon, diretso na tayo dito sa number 1, option 1. Sabi, Vietnam 사람입니다. Vietnam 사람입니다. So Vietnam. So Vietnam, ibig sabihin po niyan is Vietnam, di ba? Vietnam, yung bansa. Saram, ibig sabihin naman po niyan is person, tao. Imnida, yung is, are. Ginagamit sa mga formal declarative sentences, yung mga nag-end sa period. So ganito po magsabi ng nationality in Korean. Babanggitin mo muna yung pangalan ng bansa and then dudugtungan mo ng word na saram, in person. Ibig sabihin, tao ka sa bansa na iyon. So number 1, ibig sabihin niyan, I am person from Vietnam. So Vietnamese, no, sa atin. So I am Vietnamese. Yun yung sabi sa number 1. Tama ba yan? Tingnan po natin dito sa picture, sa diagram. So, 국가. 국가, ibig sabihin po ng 국가 is nation, bansa. Nation. And then may nakasulat po, Vietnam. Vietnam. So, ibig sabihin, yung bansa ng tao na ito ay Vietnam. So, Vietnamese siya. No? So, the correct answer is number 1. Ito na po yung sagot na hinahanap natin. Kasi kahalintulad siya sa nakasulat dito sa picture na ito. Number 1. So ngayon, tingnan pa rin natin itong 2 to 4 no, para mag-expand yung vocabulary natin. Tingnan natin kung bakit siya naging mali. Number 2, sabi, 생일은 9월 10일입니다. 생일은 9월 10일입니다. 생일. Ano ba yung 생일? So, 생일 is birthday. 생일, birthday. 9월 10일. So, 9월 10일, ibig sabihin po niyan, date, yung pinag-uusapan. So, May 10. 9월 is May. Yung 10일 is yung ikasampung araw ng buwan. No? So, 10. No? So, ibig sabihin, yung birthday niya daw, ay May 10. Birthday niya daw is May 10. So hanapin mo kung nasan ba dyan yung May 10. So ito, nakasulat, May 10. May 10, 2024. Pero hindi dyan nakalagay 생일. Ang nakalagay is 팔급일자. 팔급일자. So 팔급일자 po, ibig sabihin yan is date of issuance. Date of issue. So, ibig sabihin, ito po yung date kung kailan in-issue itong card na ito. Ito pong card kasi na ito is 외국인 등록증. 외국인 등록증. So, ibig sabihin, 외국인, foreigner, 등록증. So, 등록증, ibig sabihin po niyan is registration card or ID. So ito po yung ID na i-issue po sa inyo once na makapagtrabaho po kayo sa South Korea. So ito na po yung pinaka-national ID po ninyo doon. So sa lahat ng transaction, ito po yung pinapakita dapat ninyo. So ito pong ID na ito is in-issue May 10, 2024. So hindi niya po yun birthday. Kaya po naging mali itong number 2. Number 3, sabi, 7월에 외국인 등록증을 받았습니다. 7월에 외국인 등록증을 받았습니다. 7월. So 7월, again, month. Ibig sabihin July. Merong time marking particle na E. 외국인 등록증. So again, 외국인 등록증, ibig sabihin po niyan is foreign registration card. With object particle, 받았습니다, ibig sabihin po niyan is receive. Past tense, na-receive na. So receive, natanggap, receive.
So na-receive niya daw yung foreign registration card ng July. So mali po. Walang nakalagay na July dyan sa ID na iyan. Nakalagay, date of issue is May 10. So na-receive niya ng May, hindi July. So mali po itong number 3. Yun yung dahilan. Ito naman. Last, number 4, sabi, Seoul 출입국 외국인 청에서 일합니다. So, Seoul 출입국 외국인 청에서 일합니다. Ibig sabihin, lugar lang po ito. Seoul Immigration Office. Seoul Immigration Office. So, nandito yan, nakalagay, no? So, nakalagay dyan sa card. So, tuloy natin, ESO. So, ESO, ibig sabihin, location particle, pwedeng in, on, or at, or to sa English. Irhamnida. Irhamnida is to work. So sabi dyan sa number 4, nag-work daw siya sa Seoul Immigration Office, Foreign Department. Parang ganon. So mali po yan. Wala pong sinabi na dyan siya nag-work. In fact, yung Seoul Immigration Office, ayan po yung nag-issue ng card na ito. Sila po yung nag-issue. Hindi po siya dyan nag-work. So that is the reason kung bakit mali yung number 4. So pakitake note po yung mga vocabulary na hindi pa alam dyan and pakitandaan na rin habang meron ka pang time mag-memorize. Dito naman tayo sa number 5. So ganun pa rin po yung instruction. Basahin natin tong passage and then pipiliin natin dito sa choices kung ano yung kahalintulad dito sa babasahin natin. So basahin natin isa-isa para mag-expand yung vocabulary natin. So, first sentence, sabi, 한국 사람들은 자신보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람에게 인사할 때 허리를 굽혀 인사합니다. So, isa-isahin natin. 한국 사람. So, 한국 is Korea. Korea. Saram is person. Merong dil. So yung dil is a plural particle. Meaning dinidikit siya sa noun to make it plural. Pag sinabing plural, ibig sabihin marami. More than one. No? Marami. So parang adding S sa English. So Korean persons yung tinutukoy niya. So mga Koreano daw. Mga Koreano. Yung un is a topic marking particle. So, yan yung pinag-uusapan natin, yung mga Koreans. Next. Jashin. Jashin po is oneself. Sarili sa Tagalog. Sarili. Buddha. Buddha. Pakitandaan din po ito. Ibig sabihin po nito compared to. Compared to sa Tagalog kaysa sa. No? Kaysa sa sarili. Yun yung ibig niya sabihin. Compared to kung kanino mang noun siya nakadikit. Naiga manta. So naiga manta, ibig sabihin older, mas matanda. No, nai kasi meaning age, manta ibig sabihin marami. So literal niyang translation is madami yung edad. So mas matanda. Yun yung ibig sabihin niyan. Kona. So yung kona dyan, ibig sabihin po niyan is or. Or. Meaning meron kang dalawang option na pinagpipilian. Or. Jiwi. So jiwi naman po, ibig sabihin is rank or status. Merong ga, so that's a subject particle. And meron tayong adjective dito na nupta. Nupun. Nupta. Ibig sabihin po niyan is mataas, high, mataas. Saram, so tao, again, person, tao, ege. So yung ege po dito, pwede yan 2 or 4 sa English. Sa Tagalog, sa or kay. No? Sa or kay. Insahada. So yung verb natin dito is insahada. Insahada, to greet.
pagbate, to greet. Merong LT. So yung LT naman dyan, ibig sabihin kapag. When, sa English, when. When. When or kapag sa Tagalog. Hori를 굽혀. So, hori를 굽히다, in short, pagbaw lang po yan. Pagbaw. Kasi yung literal niyang translation, yung hori, ibig sabihin po is waist, balakang, lower back. Merong object particle. And then, kupida, ibig sabihin po niyan is to bend. Bend. So, pag bend ng waist, that's to bow. No? Bow. Bend ng waist, so nagbabaw. And then, in sa hamnida, again, to greet. So, medyo mahaba. First sentence pa lang, marami ng vocabulary and grammar na pwedeng matutunan. So, translate po natin. So, sabi dyan, Korean persons or yung mga Koreans ay nag-greet ng bow kapag ang binabate or yung ginigreet is mga taong matataas, yung status or rank, or mga matanda kaysa sa sarili nila. So, burahin muna natin. So, pakitake note po yung mga vocabularies na yan. And then, burahin po muna natin. So, again, yung mga Koreans, nag-greet by bowing o nagbabaw kapag ang binabate is yung mga taong matataas, yung status, or mas matanda kaysa sa mga sarili nila. So yun po ang ibig sabihin ng first sentence. Sa English, Koreans greet by bowing when greeting people of higher ranks or status or older than themselves or than they are. So yun po ang ibig sabihin ng first sentence. So, burahin po muna natin. Basahin natin yung kasunod. So, sabi, 자신보다 어리거나 친한 사람에게는 손을 흔들어 인사합니다. 자신보다 어리거나 친한 사람에게는 손을 흔들어 인사합니다. Again, merong 자신보다. So, compared to themselves, kumpara sa sarili nila, same lang yung kanina, ori. So orida, ibig sabihin mas bata, younger. So orida, younger. Yung orida kasi yung root word dyan, ibig sabihin young, mas bata, young. Merong gona. So yung gona dyan, again, same dito. Ibig sabihin lang ulit, or. Chinhan saram. So, chinhan saram, pinagdugtong na salita ulit yan. Chinhan, ibig sabihin close. Sa Tagalog, malapit. No, malapit. Saram, person. So, ibig sabihin, pag pinagsama, chinhan saram, malapit na tao. Close, person. Again, merong ege, same nung kanina. Pwedeng to, pwedeng for. Sa Tagalog, kay or sa. Meron lang topic particle. Sunul 흔들어. So sunul 흔들어, ibig sabihin lang po niyan is wave. Kumakaway. Yung kamay. So nagwe-wave. We-wave. And then in sa hamnida, same dito to greet. So translate natin. Sabi dyan, nag-greet daw by waving yung hands or nagwe-wave yung kamay sa mga taong ka-close or mas bata kaysa sa mga sarili nila. So yun po ang ibig sabihin ng second sentence. So burahin po muna natin. So again, ulitin natin. So they greet by waving their hands to people they are close to or younger than they are. So yun po ang ibig niyang sabihin. So compared to themselves or than they are.
So basahin naman natin yung kasunod na sentence. Sigurahin nga muna natin. Eto. 공적인 상황에서는 주로 악수를 하며 인사합니다. So, 공적인. So, 공적인, ibig sabihin po niyan is public or formal. Sangwang. So, sangwang, ayan po yung situations. Merong eso. So, eso nun is a location marking particle. And then, meron lang nakadikit na topic particle din. So, ibig sabihin, yan yung pinag-uusapan. Public or formal situations. Juro. Juro meaning usually, kadalasan. Juro, usually, kadalasan sa Tagalog. Aksurul hada. Aksurul hada, ibig sabihin po niyan is shake hands. Shake hands. Nag-shake ng hands. And then, insahamnida again, to greet. To greet. So, ibig sabihin po ng sentence na ito, they greet while shaking hands, usually in public situations. Simple ang ibig sabihin niya. So, Tagalogin natin. So, purahin po muna natin. So, in public situations, they usually greet while shaking hands. So, bumabati sila habang nag-shake hands, kadalasan sa mga public or formal situations. Public or formal na pagkakataon. So yun po ang ibig sabihin ng sentence na iyan. So dito naman tayo sa kasunod. Basahin natin. 이때 자신보다 나이가 훨씬 많거나 지위가 높은 사람이라면 왼손으로 오른팔을 받치고 악수해야 합니다. 이때 자신보다 나이가 훨씬 많거나 지위가 높은 사람이라면 왼손으로 오른팔을 받치고 악수해야 합니다. 이때. So itte meaning po niyan is at this time. At this time. Jasin Buddha. So Jasin Buddha, again, same po dito kanina, ibig sabihin, compared to themselves or than themselves, para sa sarili nila, naiga. So nai, meaning po niyan is age, edad. Meron lang subject particle, wolshin. So wolshin, ibig sabihin lang po nito is by far or a lot. Manta. Manta, ibig sabihin marami. So, naiga manta, ibig sabihin yan, again, mas matanda. No, meron lang adverb na wolshin sa gitna. Ibig sabihin, alat. Kapag mas matanda, by alat. So, ibig sabihin, matanda and malayo yung diferensya. So, yun po ang ibig sabihin yan. Kona. So, kona, again, ibig sabihin yan is or. Jiwiga nukta. So, jiwiga nukta ulit, high status. Ibig sabihin. Meron lang topic particle. Saram ulit is person. Etong iramyon. So, iramyon, ibig sabihin lang po niyan is if. If. Kung sa Tagalog. So, ang sabi po dyan, translate muna natin itong unang clause. So, kung yung tao daw is mataas yung status or mas matanda di hamak kaysa sa sarili nila sa gantong pagkakataon at this time, when sunuro, urun parul bachigu aksuheya 합니다. So when soon is left hand, or kaliwang kamay, left hand. Merong uro, yung uro, pwede yung to or towards. Pero yung isa niya pang meaning, pwedeng by or using, sa pamamagitan ng, or gamit sa Tagalog. Urunpal. So urunpal, ibig sabihin naman po nito is right arm, kanang braso or forearm. Merong object particle. Ito naman, patsida. So patsida,
Yan yung root word natin. Ibig sabihin po kasi niyan is to support. Alalayan. Alalay, nakasupport. Merong gu, meaning end. At pinagdudugtong verbs or adjectives. Aksuhada. So again, aksuhada, to shake hands. Shake hands. Meron pong heya hamnida. So ginawang heya hamnida. So this is a grammar pattern. Dinidikit kapag yung sinasabi is must, should, or necessary gawin yung verb. Dapat gawin yung verb sa Tagalog. So sabi dyan, dapat daw nagsishake hands at nakasuporta sa kanang braso gamit yung kaliwang kamay. Parang ganito. Suporta sa kanang braso yung kaliwang kamay. Nakaalalay. Ganyan. Take note po yung mga vocabulary dyan. Then, burahin po muna natin para mas malinaw. So, ito yung sinabi dyan. So, at this time, sa gantong pagkakataon, kung yung tao ay mas mataas yung status or mas matanda, di hamak, yung edad, kaysa sa sarili nila, kailangan daw mag-shake hands at nakasuporta dapat sa kanang braso gamit yung kaliwang kamay. So, Englishin natin. At this time, if the person is of higher ranks or status or much older than they are or themselves, they should shake hands and support their right arm using their left hand. So yun po ang ibig sabihin ng sentence na ito. So ngayon, tingnan naman natin yung choices. Kung alin dyan yung may kahalintulad dito sa nabasa po natin. Number 1, sabi, 친한 친구에게는 허리를 굽혀 인사해야 합니다. So sabi, 친한 친구. So 친한 친구, ibig sabihin, close friend. Close friend. Ege. Ege, ibig sabihin, to, for, sa Tagalog, kay or sa, no, receiver of the action. Nun. So nun is a topic marking particle. Hori. Hori is waist, lower back, merong object particle, and then kupyo again is to bend. So bend yung waist, so in short, pagbaw. Insa heya hamnida. Insa hada, to greet, merong heya hamnida, should or must, necessaryong gawin yung verb. So Tagalogin natin. So dapat daw mag-greet by bowing sa mga close friend. Tama ba yan? So kapag ka-close mo daw yung kaibigan, dapat daw is nagbabaw kapag babatiin sila, i-greet sila. Tingnan natin dito sa passage ulit. So Chinhan Saram. Chinhan Saram, yung mga close na tao daw, kapag binabate is nag-wave daw ng hands. So mali po itong number 1. So again, pag close friend, close na tao, dapat daw is nag-wave yung hands lang kapag nag-greet. So hindi mo na kailangan magbow. So mali, yung number 1. Surahin muna natin. Number 1, wrong. Number 2, 궁적인 상황에서 인사할 때는 주로 손을 흔듭니다. 공적인, public or formal situation, 상황, merong eso, preposition of place, in, on, at, or to. Insahal te. So kapag nag-greet, ibig sabihin yan, when greeting,
Juro, ibig sabihin usually, kadalasan. Ito, sunul 흔듭니다. Again, sunul 흔듭니다. Ibig sabihin, to wave hands. Nag-wave, gano'n. Tama ba yan? So hanapin nyo to. 공적인 상황. So 공적인 상황 is nandito. So ang sabi dyan, kadalasan daw is aksurul hamyo insahamnida. Ibig sabihin, nag-shake ng hands. Hindi nag-wave ng hands. So mali po ito. Kasi yung pag-wave ng hands, again, nandito yan. Nag-wave ka ng hands sa mga ka-close na tao, hindi sa public or formal situations. Kaya siya naging mali. So again, number 2, mali. Sigurahin muna natin. Number 3. Sabi dyan, 자신보다 나이가 많은 사람과는 악수를 하지 않습니다. So 자신보다. So 자신보다, ibig sabihin, kumpara sa sarili, compared to themselves or oneself, naiga manta. So naiga manta ulit, older, matanda. So meron lang saram. Saram meaning po niyan is person. Merong wa, will, or and. Aksurul hada. So aksurul hada, again, shake hands. Shake hands. Kaso merong ji ansumida. So ji anta, na naka-formal present tense conjugation lang dyan, kaya ji ansumida. Ibig sabihin po niyan is not or do not. So dinidikit po siya sa mga verbs or adjectives para i-negate yung meaning ng verb or adjective na iyon. So meron siyang katulad na grammar, yung an. Same lang sila, not or do not. So ibig sabihin, hindi nag-shake hands. Do not do shake hands. Yun po yung ibig sabihin niya. So, Tagalogin natin. So hindi daw nag-shake hands sa mga taong mas matanda kaysa sa sarili nila. Tama ba yan? So sabi po dito, ite. So at this time, kung yung tao ay mataas yung status or mas matanda, ihamak kaysa sa sarili nila, dapat daw mag-shake hands. At nakasuporta dapat sa kanang braso yung kaliwang kamay. So yun po ang ibig sabihin sa binasa natin. So mali po itong number 3. Again, dapat mag-shake hands. Mali ito. Nakalagay kasi dito again, hindi dapat mag-shake hands. Or hindi nag-shake hands. So mali po yan. So paki-take note po itong ji ansumida or yung an, meaning not or do not, hindi sa Tagalog. Dinidikit sa mga verbs or adjectives. Sigurahin po muna natin. So, ito na lang yung natitira, number 4. Obviously, so ito na yung tamang sagot. So, alamin natin kung bakit siya naging tama. Sabi, 지위가 높은 사람과 악수할 때는 왼손으로 오른팔을 받칩니다. Translate natin. Jiwi again, status. Rank. Status or rank. Nukta, nupun. So, ibig sabihin high, mataas. Merong minomodify na noun, saram, meaning person, tao. So, mga taong matataas yung status or rango. Merong wa again, will or end. Depende sa context ng sentence. Aksuhada, ibig sabihin, shake hands ulit. Merong elte, so when, kapag. When sunuro, so again, gamit yung kaliwang kamay. Urun parul, again, right arm, right forearm. With object particle and then batsimnida again to support. Alalayan, suportahan. So when greeting with
people of higher ranks, support your right arm with your left hand. Tagalogin natin. So, purahin ko po muna para mas malinaw. So, sabi, kapag nagsishake hands daw sa mga taong matataas yung rango or status, suportahan daw yung right arm, yung kanang braso, gamit yung kaliwang kamay. So, syempre, sinabi po yan dun sa nabasa natin. Ito siya. Dapat, pag nagsishake hands, suportahan yung kanang braso gamit yung kaliwang kamay kung yung tao ay mataas yung rango or mas matanda, ihamak sa sarili nila. So nandun yan sa binasa natin, kaya yan yung tamang sagot. Yan yung kahalintulad sa binasa nating passage. So I hope marami pong natutunan. And make sure po na i-take note yung mga vocabulary na na-discuss natin. Sure ako na makakatulong po yan sa inyong exam. So kung gusto pa po ng mga gantong klaseng video, like and follow our page lang po. So tuloy lang po sa pag-aaral. Continue natin yung kasunod sa mga susunod na lesson. Hanggang dyan po muna. Anyo.